Malaki ang pagbabagong paparating sa Gilas team. Benny Boatwright halos papatapos na ang kanyang naturalization at Ange Kouame naman 10 years residency guideline ng FIBA para maging local. Isa ito sa ipanlalaban ni Ange Kouame para mabigyan ng exemption na maging local player ng Gilas sa FIBA. Ang local player na ngayon ng Chinese Taipei na si Albakir Gadjaga ay halos parehas nga ang naging sitwasyon dito kay Ange Kouame na nirahan. Si Albakir Gadjaga sa Taiwan, doon nag-aral at noong una rin categorize siya bilang isang naturalized player ng Chinese Taipei bago nabigyan ng exemption na maging local player ng kanilang bansa. Malaking tulong ang maibibigay ng isang Ange Kouame sa loob ng paint na kung saan kailangan talaga natin para sa second chance points, pagkuha ng rebound, depensa at opensa nang sa ganoon ay hindi nalilimitahan ang ating opensa lamang sa 3-point area. Madaling mahuli ang opensa ng Gilas sa 3 kung mahina ang opensa natin sa loob ng paint. Alam na alam ng ating kalaban ang kanilang magiging galawan sa pagdepensa sa mga shooters natin. Kung sa 3 lang tayo aasa at walang pressure na naibibigay ang Gilas sa loob ng paint at sa opensa. Ganito kahalaga ang pagkakaroon ng solid na mga bigs. Tingnan natin ang stats ng Gilas at Australia at ito ang dahilan kung bakit tayo natambakan. Unang-una, 16 points ang Gilas sa loob ng paint, 36 naman ang Australia, 20 puntos sa area na ito ng basketball court. Ibig sabihin nito wala tayong depensa sa shaded area laban sa team ng Australia at mahina rin ang ating rebound dahil sa second chance points. 13 ang Gilas, 29 ang Australia. Kaya nga ang France ang silver medalist sa Olympics dahil sa combo bigs nila na si Rudy Gobert at Wembanyama. Walang problema sa mga guards natin, shooter naman sila, pero kung nasa harapan ng depensa baliwala ang pagiging shooter nila dahil dito nakafocus ang depensa ng kalaban. Alam nila na mahina tayo sa ilalim. Kay Soto, Ange Kouame, Benny Boatwright at huwag rin natin nakalimutan na meron pa tayong Jordan Clarkson. Ange Kouame at kay Soto, kapag nagkasama ang dalawang players na ito, kahit kasing tangkad pa ni Buban ang player ng kalaban, kayang-kaya nilang pigilan. Ganun rin ang kay Soto Junmar combo. Mas magaan ang laro ni Kai kung merong isang Junmar at Junmar naman alam kung paano tutulungan si kay Soto. Sobrang laki ng 20 points na galing sa puntos sa shaded area o sa loob ng paint na inilamang ng ating kalaban. Kitang-kita nila ang butas ng Gilas sa ilalim. Meron pang third window, rematch ng Gilas laban sa mga teams ng New Zealand at Australia, kaya naman meron pang pagkakataon ng Gilas na makakuha ng panalo laban sa dalawang teams na ito. Nagustuhan natin ang laro ng Gilas laban sa team ng Australia lalong-lalo na noong first half, pero ang ayaw naman natin ay ang biglang pag-collapse ng Gilas sa second half. Umarangkada ang opensa ng Australia at naiwan sa biyahe ng laro ang Gilas. Dismayado ang lahat dahil talo na nga, tambak pa ang score. Buti sana kung nakatikit man lamang sana tayo, kahit single digit lamang ito ay pwede na sana at hindi rin magandang laban ang ipinakita natin. Expected naman ito kung ang Australia ang kalaban, talagang malakas sila dito sa FIBA Asia at sa buong mundo na rin. Isang panalo ang kailangan natin sa third window laban sa team ng New Zealand para sa mas magandang advantage laban sa top 3 ng Group C pagdating ng second round. Pagkatapos ng third window, kailangan na natin ng isang kay Soto sa third window kung gusto natin na manalo laban sa team ng New Zealand at ang short goal nga ay maging number 2 team dito sa Asia dahil na rin sa ibibigay talaga natin ang number 1 spot sa team ng Australia dito sa FIBA Asia. Dahil kung titignan naman natin, sila ang isa sa pinakamalakas na team sa buong mundo. Overall, rank 6 sila sa FIBA rankings. Talo pa nila ang team ng Spain. Mas malakas sila, kaya naman aminado tayo na mahirap silang talunin kung hindi kompleto ang ating lineup. Pero yun nga, kung merong isang kay Soto, Ange Kouame, siguro naman mahihirapan ang kanilang team B sa atin. Magagawa naman siguro natin silang talunin. At talaga namang hindi maganda para sa mga Pinoy basketball fans kung ang team B nga lang ng Australia ay hindi pa natin magawang matalo. Paano tayo uusad kung ganito ang ipapakita nating laro? At kailangan talaga natin natapatan ng magandang laro ang goal na tinatarget. Magagawa natin ito sa maganda at maagang pag-update o pag-abiso sa mga players natin na makapagbibigay ng magandang ambag para sa Gilas team. Marami tayong guards na magagaling, matatangkad lamang ang kalaban, kaya nadedepensahan nila ang mga guards natin, hindi sila makaporma. Ang mangyayari, yung top 1, 2, 3 ng Group A at Group C ay ang magko-combine, bubuuin nila ang Group E. Nakita natin na mukhang ang Iraq pa nga yata ang malalaglag sa Group C. Jordan, Iran at Syria ang ating makakalaban at kailangan na pagkatapos ng round ay mas mataas ang rank natin sa tatlong teams na ito na galing sa Group C. Nang sa ganon ay ma-qualify tayo sa FIBA World Cup 2027. Malaking tulong yung dikit na score na pagkatalo ng Gilas. Kapag nagkagipitan, merong mga tie, ito ang isa sa titignan para
para ma-break ang tie. Pero sa tingin naman natin, kapag merong Kai at kumpleto ang lineup ng Gilas, kayang-kaya nila ang top 3 teams ng Group C. Dito naman tayo sa kabila, Japan ang nangunguna, naka 3-1 na sila at hindi natin sila makakalaban sa next round. Magkukumbine naman ang Group B at D. Sa next round, yung top 3 teams ng bawat grupo ang bubuo naman sa Group F. At ganun rin, top 3 ang makakapasok sa FIBA World Cup 2027. Ang Qatar ay qualified na dahil sila ang host ng FIBA World Cup 2027 at kahit ano pa ang resulta ng kanilang laro sa qualifiers ay hindi maaapektuhan ng ang kanilang pagiging qualified sa FIBA World Cup 2027.